Kung ikaw ang namumuno sa hukbong himpapawid at may fleet ka ng mga lumang bomber na ang ilan ay unti-unting nalalapit sa puntong hindi na kayang ayusin, magde-develop ka ba ng bagong bomber? May isip mo bang baguhin ang paraan ng paghahatid ng bomba at misil? Sa katunayan, pareho rin ang ginagawa ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos. Habang nilalagyan ng Northrop Grumman ng huling detalye ang B-21 Raider bago ito ipasok sa serbisyo. Bilang bagong strategic bomber ng USAF, natutunan na ng hukbong himpapawid ang pagsasagawa ng bombing mission gamit ang C-130 Hercules at C-17 Globemaster III na transport aircraft. Tuwing marinig ko ang USAF, hindi Air Force ang pumapasok sa isip ko, kundi United States as fuck. Nasa tingin ko sa pagkakataong ito tama naman. Simple lang talaga ang pangunahing prinsipyo. Madalas namang naga-airdrop ng mga supply ang mga transport aircraft, kaya bakit hindi na lang palitan ang mga supply ng mga munisyon at pagkatapos ay i-deploy ito habang nasa ere? Mas mahirap itong paganahin, kaya hindi pa ito nasubukan. Kahit matagal nang umiikot ang ideya sa engineering mula Cold War. Ngayon na nandito na ito, maaring magbago ito ng mga plano sa pagbili at ng paraan ng pag-iisip natin tungkol sa mga bombing operation magpakailanman. Ang konsepto ng arsenal ship na lumilipad. Noong Hunyo, 1977, inanunsyo ni Pangulong Jimmy Carter ng US ang pagkansela ng B-1A program para mailipat ang pondo sa ibang teknolohiya. Sabi ni Carter, pinakamalaking issue ng B-1A ang pagtaas ng gastos na umabot sa mahigit $100 milyong bawat eroplano kasama ang 20 taong gasto sa buong buhay nito. Nagalok ang Boeing ng murang lumilipad na arsenal ship sa militar ng Estados Unidos. Ang mga arsenal ship ay isang konsepto na hindi kailanman na isakatuparan ng isang barkong pandigma na punong-puno ng lahat ng uri ng misil na kilala ng tao. Ang pamunahing ideya sa likod nito ay punuin ito ng pinakamaraming vertical launch base hanggat maaari sa ideal na bilang na 500 at gamitin ito bilang plataporma ng paglulunsad. Hindi kailanman umusad ang konsepto mula plano hanggang shipyard, karamihan ay dahil napagtanto ng mga eksperto na ang paglalagay ng napakaraming sandata sa isang sasakyang pandagat ay isang sakuna na naghihintay lang mangyari. Ang Dragon Cart ay sa esensya katumba sa himpapawid ng arsenal ship. Ang proyekto ng Boeing na iniharap matapos kanselahin ang B-1A ang unang ganitong konsepto ng eroplano. Ang plano nila ay gawing eroplanong tagapagpalipad ng missile ang Boeing 747-200C na kayang kargahan ng 72 cruise missile at tawagin itong Cruise Missile Carrier Aircraft. Sa totoo lang, pwede namang mas magandang pangalan nito. Tatanggalin ang mga upuan ng karaniwang 747 at papalitan ng siyam na internal rotary launchers sa isang configuration na parang pangkargamento. Bawat launcher ay may 8 AGM, 86 air-launched cruise missiles, kaya 72 ALCMs ang kayang dalhin ng bawat eroplano. Halos 105 tonelada o 231,000 libra na munisyon ang kabuuan niyan. Ilalagay ang rotary launcher sa loob ng eroplano sa pamamagitan ng pintuang may bisagra sa ilong at ikakandado sa internal racetrack. Maglalagay ng bagong pinto sa likurang kanang bahagi ng 747 para sa paglabas ng mga missile. Kapag nailabas na ng isang rotary launcher ang lahat ng ALCM, ililipat lang ito ng racetrack at itutulak ang panibagong launcher sa posisyon. Hindi na isakatuparan ang konseptong ito tulad ng arsenal ships dahil sa pagbuhay ng B-1B program, ngunit agad kinilala ang potensyal nito hindi lang sa inobatibong kakayahan kundi pati na rin sa lohistika. Ang 747 ay may mahusay na international na logistical na network kaya mas madali para sa Air Force makakuha ng pyesa na problema kadalasan sa ibang eroplano. Hindi gagayahin ng Dragon Cart ang konseptong ito ng buo. Gagamit ito ng ibang missile na kadalasang mas maliit at magaan kaysa ALCM na ginagamit sa Cruise Missile Carrier Aircraft. Ngunit ang pagkakapareho ng konsepto ng dalawang proyekto ay hindi na maaaring maging mas malinaw pa. Ang pagsisimula at disenyo ng Dragon Cart. Ang Estados Unidos ay naiipit sa alanganing sitwasyon pagdating sa dominasyong militar dahil ang China ang may pinakamalaking hukbong dagat sa mundo, habang ang US ay humaharap sa epekto ng dekadang maling pagpaplano at desisyon. Nakakatawa, kahit halos dumoble ang budget ng Navy sa paggawa ng barko sa 20 taon, hindi pa rin nadagdagan ang bilang ng barko nila. Ang pagtuon sa mga proyektong gaya ng Zumwalt ay nagdulot ng pagpapabaya sa ibang kagamitan, kaya nagkaroon ng kakulangan sa Navy. Mahalaga sa Navy ang kakayahang magpakawala ng maraming missiles at hindi ito posible kung kulang ang mga barkong may ganitong kakayahan. Ang pinakamakatwirang paraan para mapunan ang kakulangan sa kakayahan ay ang paghingi ng tulong sa Air Force o siguro isang pakpak dahil Air Force naman sila. Sa ngayon, may 3 dedicated bombers ang Air Force, B-1 Lancer B-2 Spirit at B-52 Stratofortress. Kaya ng 3 bombers na maglunsad ng misil, ngunit mas limitado ang kapasidad nila kumpara sa CMCA.
Ang B-1 ay kayang magdala ng hanggang 12 misil lang sa iba't ibang configuration, kabilang ang AGM-100 at 54 Joint Standoff Weapon, AGM-100 at 58 Sea Long Range Anti-Ship Missile at ang kapatid nitong Joint Air-to-Surface Standoff Missile, pati na rin ang AGM-100 at 83 Air Launch Rapid Response Weapon. Kayang magdala ang B-2 ng 16 na ganitong misil sa iba't ibang configuration. Kung timbang lang ang batayan, hindi dapat mas marami ang kayang dalhin ng B-52 Stratofortress kaysa B-1 Lancer. Pero dahil bihira mag full load ng misil ang Lancer, mas nakakahigit ang B-52 dito. Sa bagong conventional launcher, kaya ng B-52 magdala at magpakawala ng 24 precision-guided bombs. Kaya ito ang pinakamakapangyarihang bomber ng Air Force batay sa epekto. Posibleng makapagpakawala ang Dragon Kart ng mahigit doble ng misil. Kaya hindi nakakapagtakang interesado ang lahat, lalo na sa usapin ng pagkawala ng supremacy ng Estados Unidos. Nakakatawa, ang Dragon Kart ay talagang mula sa Chino. Noong ika-4 na siglo BC, may isang tao sa teritoryo ng kasalukuyang China ang nakabuo ng isang multi-shot na crossbow na kayang magpakawala ng 3 metrong o halos 10 talampakang mga palaso sa kalaban mula sa ligtas na distansya. Ang modernong konsepto ng Dragon Kart ay magpapahintulot sa nasabing eroplano na magpakawala ng napakaraming guided missiles mula sa distansyang malayo sa mga linya ng kalaban, kaya hindi na kailangang malagay sa panganib ang piloto mula sa anti-air na putok. Ito ay kilala rin bilang standoff distance. Ang C-130 Hercules at C-17 Globemaster III, ang dalawang transport aircraft na kumpirmadong planong gamitin para dito. Ang Hercules na mas maliit ay hindi matapatan ang kapasidad ng Globemaster, kaya ang payload ng Dragon Kart ay nakadepende sa eroplanong ipapareha rito. Nag-iiba ito mula 4 hanggang 9 na tonelada o 8,800 hanggang 21,800 libra kada isang Dragon Kart module. Para sa kalinawan, ang isang Dragon Kart module na hugis paleta ay may sukat na 17 talampakan o 5.2 metro ang haba at 8.4 talampakan o 2.6 metro ang lapad kahit ilan pa ang launch tubes nito. Magdadala rin ang Hercules ng mas maliliit na module na may 6 lang na tubo, habang ang C-17 ay magdadala ng mga module na may 9 na tubo. Papayagan nito ang C-17 na magdala ng hanggang 45 misil higit 3 beses, kaysa B-1 mahigit doble sa kapasidad ng B-2 at halos doble sa payload ng B-52. Kayang magdala ng C-100 at 30 ng 2 6 na tubo module para sa 12 misil, kaya may standoff capacity ito tulad ng B-1 Lancer. Kahit di kahanga-hanga ang kapasidad, mas maliksi ang C-100 at 30 dahil kaya nitong mag-take off sa maikling runway na 3,000 talampakan o 900 metro, mas maikli kumpara sa mga bomber. Hindi kailangan ng Hercules ng totoong runway dahil kaya nitong mag-take off sa kahit anong malinis at tuwid na pinaghandang ibabaw. Para sa paghahambing, ang B-52 ay kailangan ng 10,000 talampakan o 3 kilometro ng runway para mag-take off at landing. Ang kapansin-pansing bagay tungkol sa konsepto ng Dragon Kart na 5 taon nang ginagamit matapos ang matagumpay na pagsubok ay lahat ng kakayahan ay nasa loob mismo ng module. Kung mailalagay mo ang module sa eroplano, pwede mo itong gawing bomber sa teorya. Maaring gamitin ang mga module sa C-130 at C-17 ng mabilis, at ang pagpapatakbo ng Dragon Kart ay hindi nangangailangan ng labis na karagdagang pagsasanay at hindi rin ito pinapataas ang gastos sa operasyon ng mga eroplano dahil ang mga module, kung iisipin mo, ay parang kargamento lang. Bahagi ng trabaho ng bawat eroplano ang pagbubuhat ng mabibigat na paleta at sanay na ang mga crew dito. Parehong kayang mag-airdrop ng C-17 at C-100 at 30 at normal na gawain nila ang mag-airdrop ng Humvee, supply containers, paratrooper, pyesa ng artilyereya at iba pang gamit. Hindi rin naman magkaiba ang magiging operasyon ng Dragon Kart. Pagkatapos itong ilabas mula sa transport na eroplano, magbubukas ang parachute na nakakabit sa paleta at iistabilisa nito ang 6 o 9 na missile module habang nasa ere. Habang nagsisimula ng gumaba ang buong kargamento papunta sa lupa, magsisimula na rin itong magpalabas ng mga misil isa-isa at pagdating ng paleta sa lupa, wala nang laman ito. Kapag nailabas na, sisindi ang mga makina ng mga misil, magbubukas ang pakpak at aakyat sa tamang taas. Pagkatapos, tutungo ang mga misil sa target na parang inilunsad mula sa B-52, B-1 o B-2. Mahalagang itanong ang katatagan ng module. Habang bumababa ang paleta na may mga misil gamit ang parachute, sumiswing ito sa gilid tuwing may nailalabas na misil dahil sa pagbabago ng bigat. Para hindi maging unstable ang Dragon Kart, inilalabas ang mga misil sa symmetrical na magkapares na ayos.
Kung hindi lubusang nalagyan ng mga misil ang Dragon Cart module, nilalagyan ng ballast rounds ang bakanteng slot para magsilbing panimbang at mapanatili ang katatagan. Pagsusuri ng sandata at theoretical na gamit sa militar. Kaya ilang beses sinubukan ang sistema. Noong 2021, tumanggap ng impormasyon ang Dragon Cart module habang nasa itinakda ang target ng JASSM missile nito, sakay binagsak ang module mula sa eroplano at inilunsad nito ang misil at sinira ang dummy target. Para sa crew, simpleng airdrop mission lang ito. Wala silang kinalaman sa pag-target ng Dragon Cart dahil kusa itong tumatanggap ng utos at impormasyon tungkol sa target. Isinagawa ang pagsubok sa MC, 130 cargo plane na muling nagpapatunay sa pangunahing katangian ng Dragon Cart. Gawing bomber ang halos lahat ng malaking cargo plane. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng katangiang ito. Sa teora, kung kayang maghulog ng paleta ng cargo aircraft mula sa likurang rampa, maaring magsilbi itong pansamantalang standoff bomber. Magandang kakayahan ito para sa US Air Force dahil pinapataas ang flexibility at madaling paraan din para armasan ang mga kaalyado na may mas maliit na air wing. Walang dedikadong bomber ang maraming bansa dahil hindi nila ito kailangan, pero may transport aircraft sila na pwedeng gawing bomber gamit kahit isang Dragon Cart module. Ang paggamit ng Dragon Cart ay maaari ring magbigay daan sa pag-atake ng sabay-sabay sa mga depensa ng kalaban sa himpapawid na siyang pangalawa nitong pangunahing tampok. Sa teorya, kung may 430 milyong dolyar kang gagastusin para durugin ang kalaban, pwede kang magpakawala ng 135 long-range missiles mula sa ligtas na distansya gamit lang 3 Globemaster III na eroplano. Maaaring mukhang ginagawa lang ito para pumatay, pero epektibo itong estratehiya dahil ang sabayang pag-atake ay pinakamadaling paraan para malampasan ang modernong depensa sa himpapawid. Ayon sa US, ang mga sistemang dapat isalang-alang sa hypothetical na eksperimento ay S-400 at S-300. Mahina ang dalawang air defense system ng Rusya laban sa sabayang low-flying missile attacks. Mas matagal makakaiwas sa S-4 naraan ang mababang lipad na missile kaysa mataas dahil sa kurbada ng mundo at lokal na lupain. Ito ay dahil ang saklaw ng paningin ng S-400 ay limitado lamang hanggang abot tanaw ng mundo, na siyang dahilan kung bakit mas epektibo ang radar kapag inilalagay ito sa mataas na poste, o mas maganda pa kung ilalagay ito sa isang espesyal na eroplano at paliliparing ito sa paligid. Kung walang kakayahang makakita lampas sa abot tanaw, halos di mapapansin ng S-400 system ang mababang lipad na misail tulad ng gamit ng Dragon Cart. Kahit may ilang mapabagsat, halos imposibleng maprotektahan ng S-400 system ang sarili o ibang estruktura laban sa sabayang pag-atake ng maraming missile. Hindi abot sa 135 missile ang sabayang pag-atake gaya ng halimbawa dahil bukod sa mahal ito, nangangahulugan din na masasayang ang 1/4 bahagi ng JASSM missiles ng Estados Unidos. Ang mga sabayang pag-atake na tinutukoy ay malamang na binubuo lang ng ilang dosenang missile sa pinakamaganda. Tungkol sa missile, napatunayan sa mga pagsubok na kaya maglunsad ang Dragon Cart nang hindi bababa sa 3 uri ng missile sa ngayon, JASSM-R, JASSM-XR at LRASM. Parehong kabilang ang JASSM-ER at JASSM-XR sa pamilya ng AGM. 158 JASSM. Ang JASSM o Joint Air-to-Surface 10-off missile ay sandatang may mahabang abot at 1,000 pound na armor-piercing warhead ginagamit para patagin ng isang kompleks ng mga gusali. Ginamit sila sa unang pagkakataon noong 2018 sa Syrian Civil War para sirain ang Barsa Research Center na umano'y gumagawa ng mga chemical na sandata at 17 missile ang tuluyang nagwasak dito. Ang JASSM-R ay mas pinahusay kaysa orihinal. Ang ER ay extended range, may mas epesyenteng makina at mas malaking tangke ng gasolina. Pinahusay nito ang abot ng missile mula 230 milya o 370 kilometro hanggang 575 milya o 925 kilometro. Talagang kahanga-hanga ito. Ang XR na bersyon ay mas pinalawak pang variant ng missile kung saan ang XR ay nangangahulugang extreme range. Bagamat hindi pa tapos ang missile, inaasahang matatapos ito ng Lockheed Martin at ipoproduce ng maramihan na magbibigay sa Dragon Cart ng kakayahang umatake ng mga target na hanggang 1,000 milya o 1,600 kilometro ang layo. Halos kapareho ito ng layo mula New York hanggang Miami. Pagkatapos, naroon din ang LRASM. Kasama sa pamilyang AGM-158, ito ang pangmalayong missile laban sa barko na dinisenyo para palubugin ang mga barko. Nakakagulat, alam namin. May kakayahan ang missile na otomatikong pumili ng target kaya mas delikado ito kaysa sa mga lumang anti-ship missile. Bagamat ang Dragon Cart ay sa ngayon, inaasahang gagamitin lang sa AGM-158 missile family. Ang pangmatagalang plano ay isama rin ang JJ dam bombs, sea mines at mga drones sa inaharap.
Kapansin-pansin ang JJ Dam bombs dahil ginagawang precision-guided ng Joint Direct Attack Munition Kit ang halos anumang hindi guided na bomba. Ang problema, iba-iba ang laki ng mga bomba at ang Dragon Cart ay para lang sa isang laki ng missile. Kaya, malaki ang kailangang baguhin sa disenyo kung dadagdagan ng JDAM option. Ang particular na uri ng JJ-DAM kit na balak gamitin sa Dragon Cart ay syempre ang extended range variant. Ang wing kit na nagkakahalaga lamang ng $10,000 nang una itong lumabas ay mura na para gawing missile ang iyong bomba. Pinapalawak nito ang abot ng JJ-DAM hanggang 80 kilometro, 50 milya. Kapag ginamit sa Dragon Cart, kailangan ng JDAM bomb na mas mapalapit ang Silab Impito o C-100 at 30 sa depensa ng kalaban kaysa kung AGM-100 at 58 missiles ang gagamitin. Isa pang uri ng missile na kayang ilunsad ng Dragon Cart ay isang walang warhead, isang pain lamang. Ang ADM-100 at 60 miniature air launch decoy ay kasalukuyang aktibong pinagtatrabahuhan ng mga inhinyero ng Dragon Cart at Raytheon. Ang decoy ay hindi lang expendable na misael na tumatanggap ng tama para sa eroplano o Dragon Cart pallet, pwede rin itong lagyan ng jammer para pabagalin o pigilan ng radar at anti-air system ng kalaban sa pagtukoy ng paparating na misael. Kung ilulunsad kasabay ng ibang mga misail, maaari nitong mapataas ang kanilang stealth sa antas na hindi sila kailanman matutukoy. Ang huling ideya na pinagtatrabahuhan ng Air Force ay ang pagpapakilala ng pamilya ng abot-kayang mass missiles na kilala rin bilang FAM. Plano ng Air Force bumili ng halos 30,000 missile mula sa iba't ibang kumpanya at magsisimula ang produksyon sa Setyembre 2026. Kung gagamitin ang mga ito bilang effectors ng Dragon Cart, mas mapapalaki ng Air Force ang swarm para pabagsakin ang depensa ng kalaban sa himpapawid. Ang FAM missiles ay mura, ito ang kanilang pinakabentahe. Ang isang missile ay nagkakahalaga ng $100,000 hanggang $300,000. Nakakatuwang isipin na mura na raw yon. At may saklaw ito na nasa pagitan ng 250 hanggang 500 milya o 400 at 60 hanggang 900 at 20 kilometro. Layunin ng mga missile na ito na saturahin ang depensa ng kalaban sa mas murang paraan. Di tulad ng sabayang pag-atake ng JASM na missile na magpapalugi ng daan-daang milyong dolyar. Ang sabayang FAM attack ay aabot lang sa 10-10 milyong dolyar, kaya mas mura talaga. Plano ng Air Force na lubusang armasa ng mga misail na FAM ang mga Dragon Car sa inaharap at itabi ang JASSM misail para sa mga bomber at fighter. Isa sa mga FAM na disenyo ay ang Barracuda 500 misail ng Anduril na tinatawag ding AGM, 180. Ang Barracuda 500 ay may saklaw na 500 at 80 milya o 900 at 30 kilometro. Ito ay nagkakahalaga ng $216,000 at kayang gumawa ng Anduril ng hindi bababa sa 1,000 nito kada taon. Kapag pinagsama ito sa Dragon Cart, mas lalo nitong palalakasin ang kakayahan ng Air Force sa pambubomba. Ang di magandang bahagi ng missile na ito ay ang kakulangan ng kapangyarihan nitong manira kumpara sa mga JASSM na missile. Mas magaan ang warhead na hindi lalampas sa 100 libra ng Barracuda kumpara sa JASSM na 10 beses mas mabigat. Gayunpaman, ang presyo ng bawat unit at ang posibilidad ng mas malaking bilang ng mga swarm sa mas mababang halaga ay nangangahulugan na mas magkakaroon ng kalayaan ng Air Force sa paggamit ng Dragon Cart. Inaasahang magsisimula ng gamitin ang Dragon Cart sa 2027 at bukod sa pagpapalawak ng kakayahan ng USAF sa pambubomba, may dala rin itong solusyon sa logistika para sa labis na napapagod na maintenance department. Una sa lahat, sa pamamagitan ng pantalaga ng ilang bombing run sa mga transport aircraft, nababawasan ng Air Force ang bilang ng flight hours ng kanilang mga dedicated bombers, na nagreresulta rin sa pagbawas ng oras ng maintenance at nagbibigay ng kaunting luwag sa budget para sa maintenance. Pangalawa, sa pagdaan ng panahon, tiyak na itatanong kung dapat bang bawasan ng Air Force ang kanilang mga bombers. Kung kayang gawing bomber ng Air Force ang halos kahit anong transport aircraft, maaaring magretiro ito ng ilan pero hindi lahat sa mga dedicated bombers para makatipid ng resources. Ngayong nailabas na ang genie sa bote, tanong kung ano ang magiging pangmatagalang epekto ng teknolohiyang ito at kung paano nito maapektuhan ang estratehiyang nuklear. Ayon kay George M. Moore ng James Martin Center for Non-Proliferation Studies, ang Dragon Cart at ang hindi maiiwasang pag-US-ibong ng mga katulad na sistema sa hinaharap ay maaaring makaapekto sa balanse ng kumbensyonal na lakas militar at regulasyon ng mga sandatang nuklear. Ayon kay Moore, dahil mas mahaba ang abot ng kargamentong eroplano kaysa sa karamihan ng attack aircraft ng mga kalabang estado, maaaring palawakin ng Dragon Cart ang saklaw ng banta ng isang kaaway na estado. Kung lumawak ang teknolohiyang ito tungo sa mga opsyong nuklear, lalo na't ang ilan sa mga cruise missile na katugma ng Dragon Cart ay kayang magdala ng mga nuclear warhead, pwedeng magdulot ito ng komplikasyon sa usaping nuklear.
Ang problema ay pwedeng gawing nuclear launch vehicle ang kahit anong transport aircraft gamit ang Dragon Cart o katulad na sistema. Noong una, tila maliit ang issue. Pero pwede nitong baliktarin ng mga negosasyon sa limitasyon ng armas sa hinaharap dahil magiging imposibleng subaybayan ang mga eroplanong kayang maghatid ng nuclear strike. Ayon kay Moore, CP, hindi tulad ng ilang mga nakaraang kasunduan sa kontrol ng armas na nangangailangan ng pag-aalis ng mga launch vehicle, walang paraan para pag-usapan ang limitasyon sa mga cargo aircraft na may rear ramps. Ang mga negosasyon sa hinaharap tungkol sa limitasyon ng armas ay kailangang tumutok sa limitasyon ng bilang ng mga warhead na pagmamay-ari ng isang panig. Ang Dragon Cart ay isang revolusyonaryong teknolohiya na ayon kay Moore ay maihahambing sa pagpapakilala ng Dreadnought, isang uri ng battleship na nagpabago at nagpawalang silbi sa ibang barko sa fleet. Ang Dragon Cart ay simula pa lang at ang parehong pilosopiya ay ginagamit na rin sa iba pang konsepto. Magkakatulad na konsepto. Kasalukuyang ipinatutupad din sa kabilang panig ng Atlantiko ang halos kaparehong konsepto habang ginagawa ng Airbus ang mothership na bersyon ng A400M transport aircraft. Ayon sa ulat, ang standoff na bersyon ng transport aircraft na ginagamit ng 7 bansa sa Europa at 3 bansa sa Asia ay kayang maglunsad ng hanggang 12 Taurus-class cruise missiles na halos kapareho ng JASSM missiles. O maaari rin itong maglunsad, hulaan mo, ng mga drone. Sa katunayan, maaari itong maglunsad ng hanggang 50 sa mga ito. Ang paraan kung paano ito nagawa ng Airbus ay syempre sa pamamagitan ng palletized na disenyo na hindi naman ganong naiiba sa Dragon Cart. Ang cargo bay ng 400M ay certified para sa 37 tonelada, ngunit itataas ito sa 40 tonelada, 88,000 pounds, para payagang magdala ng 12 missile na kapantay ng Hercules sa kargamento. Hindi na kailangang baguhin ang kasalukuyang internal cargo handling systems at hindi rin kailangang baguhin ang sukat ng standardized na 463 L pallets. Sa operasyon, bubuksan ng eroplano ang rampa, ide-deploy ang parachute ng pallet na hihila rito palabas ng cargo bay at magsisimula ng kontroladong pagbaba. Katulad ng Dragon Cart, kapag na-stabilize ang pallet, sunod-sunod na ilalabas ang mga missile habang nasa ere at lilipad sa mga target. Ganon din ang kwento ng drone. Noong 2022, naglabas ang Airbus ng binagong DOD-D-25 drone mula sa cargo ramp ng isang German A400M. Umandar ang mga makina ng drone habang nasa ere at matapos itong kontrolin mula sa cockpit ng ilang sandali, inilipat ang kontrol ng drone sa isang ground operator. Sa pamamagitan ng pagsubok na ito, pinatunayan ng Airbus na kaya maglunsad ang A400M na mga drone sa parehong paraan na malapit na rin itong mailunsad ang mga missile sa hinaharap at maaaring magkasya sa isang pallet ang hanggang 50 na medium-size na drone. Kung hindi na mababawi at isang gamit lang ang strike drones, magagamit ng A400M mothership ang kakayahan nito para magpadala ng maraming drone laban sa depensa ng kalaban. Tulad ng Hercules, kayang mag-take off ng 400M sa hindi sementadong at maikling runway, kaya mas may lalapit nito ang mga drone sa target kaysa ground launching na nagpapahaba ng lipad ng drone. Hindi ito bagong konsepto. Kayang dalhin ng MQ Siam Reapers ang Switchblade drones. Tiyak pinag-aaralan ito ng mga inhinyero ng Dragon Cart at gumagawa ang China ng malaking drone mothership na Soutian. Ang Airbus A400M ay malapit nang maging realidad at malamang nalilipad at ipapakita ang kakayahan nito sa 2029. Konsepto rin ito na dinedevelop ng DARPA at Dynetics. Ang X-61 na kilala bilang Gremlins dahil ipinangalan ng DARPA ang Project Gremlins bilang parangal sa isang alamat noong ikalawang digmaang pandaigdig ay isang UAV na inilulunsad at nababawi sa ere. Ang pangunahing ideya ay makabuo ng isang murang UAV na dinisenyo para sa reconnaissance at electronic warfare marahil. Posibleng armadahan pa ito ng mga sandata sa hinaharap at palawigin ang saklaw nito sa pamamagitan ng pagdadala gamit ang isang C-100 at 30 Hercules, ang parehong transport aircraft na nasa likod ng Dragon Cart syempre. Ang Gremlin ay may saklaw ng mga 350 milya o 560 kilometro. Pero kapag pinakawalan ng maramihan, mahihirapan ang kalaban na maprotektahan ang kanilang mahalagang infrastruktura. Mas mahirap pabagsakin ng kalaban ang mga fighter o bomber kung abala sila sa laban kontra sa maraming Gremlin. Sa hinaharap, maaring ilunsad ang mga Gremlin mula sa fighter aircraft, pero sa ngayon, si 130 pa rin ang maglulunsad at magsasauli sa kanila bago ihanda ng ground crew para sa susunod na misyon sa loob ng 24 na oras. Kung hindi makuha ng Hercules ang Gremlin sa ere, may parachute system ito para ligtas ang paglapag. Napatunayan na ring matagumpay na nakuha ng C-100 at 30 ang isang Gremlin sa hindi bababa sa isang kumpirmadong pagsubok.
Bihira nang mapag-usapan ang paksa mula 2021 pero aktibo pa rin ang programa. Malinaw na aktibong hinahanap ng Estados Unidos ang paraan para mapalawak ang gamit ng kanilang transport aircraft at mapahaba ang buhay ng kanilang mga bomber. Isa pang mahalagang halimbawa ay ang Common Multi-Mission Truck ng Lockheed Martin o Comet. Ang Comet ay pamilya ng unmanned aircraft na parang misil na kayang magsagawa ng maraming misyon. Pero ang mahalaga ay ang iba't ibang paraan ng paglulunsad nito. Pwedeng ilunsad ang mga Comet mula sa mga fighter gaya ng F-16 sa Black Hawk helicopter sa mga sistemang HIMARS at sa C-130 Hercules gamit ang palletized system. Sinabi ni Mike Rothstein, ang Vice-Presidente ng Strategy and Requirements, Air Weapons and Sensors sa Lockheed Martin, na ang isang palletized Comet system ay maaari maglaman ng hanggang 25 Comet. Kung ikukumpara, ang isang Che-130 pallet ay 6 na JASSM missile lang ang kasya, samantalang ang isang C-17 Dragon Cart pallet ay kasya ang siyam sa mga iyon. Ginamit ng Lockheed Martin ang bagong Dragon Cart para sa drop test ng Comet at ngayon siguradong palletized na ang sistema at dadamitin tulad ng Dragon Cart. Sa katunayan, magiging mura ang pamilya ng Comet at plano ng Lockheed Martin na hindi lang gamitin ang kasalukuyang teknolohiya ng Dragon Cart na kanilang dinevelop, kundi umaasa rin silang gumawa ng mga Comet ng maramihan para mapuno ang mga pallet na yon. Ginagamit ang mga katulad na pallet para sa helicopter deployment noong 2025 matagumpay na nag-deploy ang Lockheed Martin ng 2 Comet. Isa mula sa Bell Isa-H gamit ang pallet at isa pa mula sa Piper PA-31 gamit ang weapons pylon. Medyo matagal pa bago mailagay sa C-130 at Black Hawk pero unti-unti na nilang naaabot. Sa huli, malinaw na ang US Air Force ay aktibong naghahanap ng paraan para muling ipamahagi ang kanilang mga resources at magamit ito ng mas mabuti. Di man bago ang paggamit ng transport aircraft sa paghuhulog ng bomba, revolusyonaryo ang paggamit ng mga ito sa maramihang paglulunsad ng guided missile mula malayo. Ang Dragon Cart system at mga katulad nito ay hindi lang nagpapabuti sa kakayahan ng Air Force sa pambubomba sa pamamagitan ng dagdag na fleet, kundi naaapektuhan din ang pagbili ng eroplano. Kung kaya ng C-17 at C-130 palitan sa ilang antas ang mga bomber na B-1 at B-2, dapat pag-usapan ang pagre-retiro ng bahagi ng natitirang fleet. Magiging ganito rin ang kaso sa mga susunod na proyekto dahil tuwing may ipapanukalang bagong bomber project, ang unang dalawang tanong ng lahat ay, mas malaki ba ng husto ang practical na bisa ng bagong bomber na ito kumpara sa Dragon Cart? At mas magaling ba talaga ito para maging sulit ang presyo? Sa ganitong pananaw, maaring nagsisimula tayo ng bagong panahon ng pag-unlad kung saan mas maingat ang paggastos at mas pinapahusay ang paggamit ng kasalukuyang yaman kaysa basta gumawa ng bagong disenyo. Maraming salamat sa panonood.